Ako po si Liam, 29. Nagtatrabaho sa isang restaurant dito sa lugar namin na hindi ko na lang po babanggitin kung saan. Noon pa man ay mahilig na talaga ako sa mga horror stories. Kaya nung matuklasan ko yung channel nyo ay lagi na akong nakikinig kapag meron akong free time. Dito po sa amin, isa sa mga gamit na transportasyon ay ang barko. Kailangang tumawid ng isla para marating yung kabilang bayan kung saan kami namimili ng mga rekado dun sa mga niluluto namin. 4 years ago, unang taon ko noon. Hindi pa ako yung nagluluto sa restaurant na pinapasukan ko ngayon. Ako yung naatasan noon na bumili ng mga rekado. Part ata yun ng experience sa isang pagiging baguhan na tagaluto. Kailangan marunong ka ring mamili ng mga bagay na iluluto mo. Siyempre ngayon iba na yung namimili sa amin. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimutan yung isang beses na may naranasan akong talagang nagbigay ng trauma sa akin sa pagsakay-sakay sa mga barko. Mga alas 4 yon ng umaga. Sobrang aga kasi syempre mahaba rin yung biyahe. Almost 30 minutes din. Tapos makikipagbalyahan pa ako doon sa market para lang makakuha ng mga sariwang rekado. Yung pwesto ng upo ko kapag tumingin ako sa kaliwa ay makikita ko na yung malawak na dagat na binabagtas namin. Nakatulog ako saglit. Inaantok kasi ako noon. Mga 10 minutes siguro. Nagising ako. Pinunasan ko pa yung laway sa gilid ng bibig ko. Imbis na bumalik sa pagtulog, naisipan kong maglakad-lakad na lang para kahit papano kapag dumating ako doon sa may market ay hindi ako babagal-bagal at inaantok. Ayun nga, ang sarap ng hangin habang nakatingin ako sa dagat. Ang dilim pa rin. Nagsindi ako ng sigarilyo. Tapos dinouble check ko yung bag para sa pera na binigay ng manager namin at yung listahan na rin ng mga bagay na dapat kong bilhin. Ayos naman, kumpleto pa rin. Nung maubos ko yung yosi, tinapon ko yon doon sa dagat. Patalikod na ako noon nung bigla kong marinig mula sa kung saan yung mga sigaw. Napakaraming boses na parang humihingi ng tulong. Paglipat ko ng titig sa may dagat, nakita ko yung napakaraming tao na lumalangoy papalapit sa bangka namin. Ang dami nila. Sa tansya ko ay lampas silang 100. Hindi agad ako nakagalaw sa kinatatayuan ko kasi isa lang ang ibig sabihin nun. May lumubog na bangka sa dagat at yung mga nakaligtas na pasahero ay lumalangoy na ngayon papalapit sa barko namin para mailigtas. Tsaka ako dali-daling tumakbo papunta doon sa unahan ng barko para sabihin yun doon sa kapitan na naka-duty. Pagkatapos kong sabihin yung mga nakita ko, tinitigan niya lang ako tapos tumawa ng malakas. Nagkwento siya at ito yung mga sinabi niya. Noong 1996 daw, may isang malaking barko ang bumiyahe rin dito sa ruta na tinatakbo ng barko namin. Ganitong oras din daw yon. Madaling araw kung kailan papaakyat pa lang yung araw. Lumubog yung barkong yon dahil sa problema sa makina. Napakaraming pasahero raw ang hindi nakaligtas sa paglubog ng barko. Simula nga noon, may mga nagpapakita na raw na lumalangoy na kaluluwa sa parting yon ng dagat. Mga multong humihingi ng tulong sa nangyaring disgrasya. Pagkatapos kong marinig yon, ay bumalik ako doon sa pwesto kung saan ko nakita yung mga lumalangoy na tao. Medyo maliwanag na yung lugar, pero wala na silang lahat. Halos 5 buwan din akong naging tagabili ng mga rekado namin sa restaurant. Tuwing sumasakay ako sa barko ng ganoong oras, natutulog na lang ako hanggang makarating kami sa pier para hindi ko na kailangan pang tumingin sa dagat. Ewan ko ba, sobrang natakot talaga ako kasi pakiramdam ko kapag nakita ko ulit yung mga lumalangoy na kaluluwa na yon na humihingi ng tulong, baka atakihin ako sa puso.
Magandang araw sa ating mga kapasta dito na laging nakikinig sa channel. Itong handa ko pong story ay nangyari nito lang nakaraang buwan. Bago po ang lahat, Elaine po ang pangalan ko. Isa akong marketing student dito sa Pampanga. Dahil nga mahirap lang kami at hindi rin kaya nila mama at papa na tustusan yung pag-aaral ko, nagtatrabaho din ako sa isang coffee shop dito sa amin sa gabi. Well, mahirap ang setup ko kasi halos wala akong pahinga buong araw. Pero sabi nga nila, magbubunga rin daw ang paghihirap ko. Ang story po na ito ay ang dahilan kung paano ko nalaman na may third eye pala ako. Noon pa man madalas nang sabihin sa akin nila mama na lagi raw akong may nakikita na hindi nila nakikita. Tulad nung isang beses habang nasa jeep kami, ayaw kong umusog. Kasi sabi ko may matanda doon sa pag-uusugan ko. Pero sabi nila, wala naman daw. Akala ko lahat ng yon ay joke lang nila sa akin, na kunwari hindi nila nakikita yung mga nakikita ko. Pero nitong taon ko lang po napatunayan na meron talaga akong third eye. Base sa pagkakatanda ko, Friday yon, last day ng klase. 4:00 ng hapon. Katatapos lang ng huling subject ko. Papunta na dapat ako noon sa trabaho. May kachat ako habang naghihintay sa stoplight para makatawid ng kalsada. Nung biglang may narinig akong malakas na kalabog. Pagtingala ko, UP na yung jeep na nandoon sa kabilang kalsada. Para siyang lata na ni UP sa gitna. Yung bumangga doon sa jeep ay isang bus na sobrang bilis ng andar. Karumal-dumal yung eksena na nakita ko nun. Mga taong sugatan, may bali sa kamay at paa. At pinakagrabe sa lahat ay hindi na gumagalaw yung driver, pati yung 2 pasahero na nasa unahan din ng jeep. Sobrang lakas ng impact na halos hindi mo na makilala yung mga taong yon. Habang nakikiusyoso ako, nakita ko itong sobrang tangkad na lalaking naglakad papalapit doon sa may jeep. Para siyang basketball player sa taas niya. Nakasuot siya ng itim na formal na damit. Lumuhod siya doon sa may unahan ng jeep. Akala ko nga pagagalitan siya nung ibang nakikiusyoso rin. Pero hindi. Para bang hindi siya nakikita nung ibang tao. Pagtayo ulit nung lalaking nakaitim, may lumabas doon sa unahan ng jeep. May 3 tao na sumunod lang doon sa nakaitim na lalaki. Kinilabutan na ako sa pagkakataong yon. Dahil yung isa doon sa 3 tao ay parang kamukha nung driver ng jeep. Na imposible kasi pagbalik ko ng tingin doon sa jeep, naroon pa rin yung patay na katawan ng driver. Naglakad sila papunta doon sa gusali at muntik na akong mapasigaw nung makita ko na tumagos sila sa pader ng gusali na yon. Tsaka ko lang napag-connect lahat sa isip ko. Ang nakita kong yon na sumunod doon sa matangkad na lalaki ay yung mga kaluluwa nung namatay dahil sa aksidenteng yon. Imbis na pumasok sa trabaho ay umuwi na lang ako at nagpahinga sa bahay. Nag-text ako sa boss ko na hindi ako makakapasok dahil sa masamang pakiramdam. Sa pagkakataong yon, doon ko natanggap na talagang may third eye ako. Mga 1 linggo pagkatapos, tsaka ko nalaman na 7 katao raw ang namatay doon sa aksidenteng yon. Yung 3 sa unahan ng jeep ay dead on the spot, hindi na umabot sa ospital. Habang yung 4 naman ay namatay din kalaunan. Kahit hanggang ngayon po, may mga bagay pa rin akong nakikita na alam kong hindi normal para sa isang tao. Sinasanay ko pa rin yung sarili ko sa ganitong kakayahan. Isa sa mga natutunan ko ay kapag hindi mo pinansin yung mga bagay na nakikita mo, ay hindi ka rin naman nila pakikialaman. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Ellie. Ang isishare ko kasing kwento sa inyo
ay tungkol sa isang pangyayaring may kaugnayan sa gabay ko. Natawagin niyo na lang na Jay. Hindi ko rin pwedeng sabihin ang pangalan niya dahil sagrado yon at para sa aming dalawa lang. Nagsimula ang kwento namin ni Jay noong pagka-graduate ko ng college. Bigla akong nakaramdam ng mga bagay na hindi maipaliwanag doon sa inuupahan kong apartment. Nagsisimula pa lang ako noon sa isang kumpanya at medyo hindi maganda yung karanasan ko roon. Bilang bago ay parang nabubuli ako ng ilang seniors. Medyo nabigla ako sa pagtatrabaho ko doon. Nagsimula ako sa mababa pero hirap na hirap pa rin ako. Naiiyak na lang ako kapag umuuwi sa apartment. Tapos naiisip ko na mag-resign na lang kaya ako. Sa tuwing nag-iisip ako ng mga negative na bagay ay bigla akong nakakaramdam ng antok. As in antok na para akong lasing na hindi mapaglabanan yung tulog. Mamamalayan ko na lang na umaga na at nakatulog na nga ako ng mahimbing sa kung saan ako nakapwesto. Pero pagkatapos noon ay nabubura na lahat ng nega sa isipan ko. Para akong na-relax at bagong tao na handang harapin ulit ang magulo kong trabaho. Hindi ko napapansin noon na ganoon pala ang mangyayari sa akin hanggang sa makishare sa apartment yung isa kong office mate. Kagaya ko ay nahihirapan din siyang mag-adjust sa trabaho namin at madalas namin mapagkwentuhan ang mga danas naming hirap. Siya yung nagsabi sa akin na sa tuwing mapagkukwentuhan na namin yung mga toxic sa trabaho at pati na rin yung resignation, bigla raw akong nakakatulog at doon na nagsimula yung iba pang nangyayari sa akin na hindi ko na lang iisa-isahin. Basta ang point, nagpaparamdam na pala sa akin yung gabay kong si Jay at eventually nga ay nagpakilala na siya sa akin. Tinulungan ako ng isang kakilalang may kaalaman sa paranormal para hindi ako magulat kay Jay. Anyways, siya nga yung gabay ko, Sir Neb. Napakarami niyang ginawang pabor para sa akin. Pero ang hindi ko makakalimutan at pinakamatindi sa lahat ay yung may involvement sa isang taong nagtatrabaho para sa isang sensitibong sangay ng gobyerno. Itago na lang natin siya sa pangalang Yong. Si Yong, Sir Neb, ay sabihin na nating maimpluwensya. Malakas sa mga may malalaking pangalan at may kakayahang gumawa ng iligal pero hindi siya mapapanagot. Nakilala ko si Yong dahil din sa kakilala ko sa paranormal. Medyo nag-aaral na kasi akong hasain yung regalo na meron ako. Tapos si Yong ay kliyente ng isang kaibigan. Yung kaibigan ko na yon ang tumulong kay Yong para makapasok sa gobyerno. Noong mga panahon na yon ay maayos na yung posisyon ko sa trabaho. Nakapag-adjust at na-promote na ako sa tulong ni Jay. Nasibak din sa trabaho yung mga nambuli sa akin dahil din kay Jay. At dahil sabihin na nating medyo umaasenso na ako ng bahagya, ay naisip kong kailangan ko nang bumili ng sasakyan. As in kotse. Etong si Yong napagtanungan ng kaibigan ko kung may alam ba na nagbebenta ng sasakyang second hand. Since may mga koneksyon siya, madaling nakahanap si Yong ng mabibiling sasakyan. So kaming dalawa na ang nag-usap. Sabi niya ako na raw ang bahala sa kanya. Meaning bigyan ko na lang siya ng any amount dahil parang siya yung ahente ko. Pumayag naman ako. Marami siyang pinakitang picture ng sasakyan na mahihila raw niya sa isa pang sangay ng gobyerno. Mga brand new pero mura dahil illegal na nakapasok sa bansa. Tuwang-tuwa ako syempre. Kinuhanan agad ako ni Yong ng down payment na 25,000. Sabi niya hulugan ko na lang sa kanya. Within a week daw ay makukuha ko yung sasakyan. Yung 1 week naging 2 weeks, 1 month, 2 months at ang dami niyang dahilan. Naiinis na ako sa puntong yon. Pero natatakot naman akong pagsalitaan siya dahil nga sa posisyon niya. Baka kung ano pa ang gawin niya sa akin. Pero nagagalit na talaga ako dahil hindi birong halaga yung binigay ko sa kanya. Nawala sa isip ko si Jay. Nakalimutan ko na pwede nga pala akong humingi ng tulong sa kanya para makuha agad yung sasakyan.
Yun palang galit na nararamdaman ko ay nararamdaman din ni Jay. Sir Neb, nabalitaan ko na lang na naaksidente yung si Yong. Napakasamang aksidente sa motor at nabiyak pa yung ulo niya. Nung nalaman ko yon, ay nakaramdam naman ako ng pagkabigla at awa kay Yong. Pamilyadong tao kasi yon at sa pagkakaalam ko ay nalalapitan din ng ibang taong kailangan ng tulong tungkol sa ahensyang kinabibilangan niya. Habang iniisip ko yon, ay narinig ko yung boses ni Jay sa isip ko. Ang sabi niya, dapat kasi nagsumbong ka agad sa akin para hindi ganyan kalala ang nangyari sa kanya. Sir Neb, doon ko nalaman na si Jay ang may kagagawan ng nangyari kay Yong. Halos awayin ko siya noon pero matigas ang paninindigan niya na tama lang ang nangyari. Siya ang gumanti para sa akin. Natakot ako para doon sa mga nambuli sa akin sa trabaho. Mabuti na lang at hindi niya pinatay ang mga yon. Sabi ng kaibigan ko sa paranormal, may mga gabay daw talaga na kagaya ni Jay. Ayaw na madedehado yung mga alaga nila. Kaya pigilan ko raw ang makaramdam ng galit kung ayaw kong masundan pa si Yong. Sa ngayon po ay pilit kong kinokontrol ang galit ko. Pero minsan ay sumusobra din yung mga tao sa paligid ko. Kapag ganoon, hinahayaan ko si Jay sa gusto niyang gawin. Hello mga kapasta. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Glenn po ang pangalan ko. Isang call center agent. Bale, customer service po ang linya ng trabaho ko sa BPO. Masaya pero paminsan-minsang nakaka-stress kasi may mga toxic talagang customer na ang tataas ng tingin sa sarili na porke customer service ka, pwede ka na nilang mura-murahin. Anyway, tama na po ang rant. Pagpapatuloy ko na po ang kwento ko ngayong araw. Hindi na ako nagko-commute, Sir Neb. Simula nung naging sobrang mahal na ng pamasahe ay naisipan kong kumuha na lang ng hulugang motor at yun na lang ang maging service ko sa trabaho. Marami kasing advantage ang motor kumpara sa araw-araw na pagko-commute. Una, makakatipid ka sa oras. Hindi mo gaanong ramdam yung traffic. Walang mga nakakainis na kasabayang pasahero. Sabi ko nga doon sa girlfriend ko, bakit ba ngayon ko lang naisipan na bumili ng motor? Isang beses, pauwi ako galing trabaho. Biyernes yon. Hindi ako pwedeng magkamali kasi tanda ko pa na dapat ay dadalaw ako sa simbahan at hahalik kay Mama Mary. Isa sa mga notorious na lugar doon sa amin, lalo na kapag gabi, ay yung kurbada doon sa Zona 6 kung saan talamak yung disgrasya. Doon ako dumadaan araw-araw kapag papasok at pauwi galing trabaho. Nung Biyernes na yon, mabilis yung andar ko kasi makulimlim, mukhang uulan. Wala pa naman akong dalang kapote sa motor. 11 PM ako dumaan sa kurbada. Confident naman ako sa bilis ko kasi alam ko na wala akong ibang kasabay sa daan. Pero pagliko ko, saktong-sakto na nakita ko yung isang babaeng may mahabang buhok. Bigla na lang siyang pumagitna sa kalsada, sumalubong sa motor ko. Siyempre ako naman, yung reflex ko ay iiwas ang motor para kahit papano ay hindi ko mabunggo yung babaeng dumaan. Kasi ang iniisip ko, ako okay lang kung sumemplang ako kasi kumpleto naman yung gear ko sa pagmumotor. Matumba man ako, baka minimal lang yung pinsala na matatamo ko. Yung babae pag nabunggo ko yun, baka kung anong mangyari sa kanya. Ang malala ay baka mapatay ko pa. Pagtumba ko sa kalsada, umikot pa yung motor ko ng isang beses bago ako tumama sa puno. Tumayo agad ako at pinakiramdaman yung sarili ko. Nung time na yon, dumadaloy pa sa katawan ko yung adrenaline. Kaya hindi ko pa maramdaman kung anong masakit sa akin. Tumingin ako doon sa direksyon ng babae. Nakatayo pa rin siya sa kalsada.
nakatingin sa akin. Tapos bigla siyang nawala. Sa takot ko, tumakbo ako paalis. Tapos doon ako pumwesto sa poste kung saan merong maliwanag na ilaw. Tsaka na ako tumawag sa pulis. Una kasing suspetsya ko, baka modus yun. Baka sinusubukan akong hold upin ng mga oras na yon. Baka merong mga kasabwat yung babae na nag-aabang lang sa paligid. Nung dumating yung mga pulis, wala naman. Parang ang nagalit pa sa akin. Siguro inisip nila na ang OA ko naman. Pinabayaan ko na lang tapos umuwi na ako. Kalaunan, nalaman ko sa mga kaibigan ko na may nagmumulto raw talaga doon sa bahaging yon ng kurbada. Karamihan daw sa mga sumisemplang na motor o kaya mga kotseng bumabangga sa puno ay nagsasabing may tumawid daw kasing babae. Kaya sila naalangan sa kalsada. Simula noon, kapag pumapasok ako sa trabaho ng hating gabi, hindi na ako dumadaan sa kurbadang yon. Natroma na ako. Meron naman akong nahanap na ibang daan. Medyo malayo nga lang. Pero para sa akin ay mas okay yon kesa naman makita ko ulit yung babae sa kalsada. Magandang araw po sa mga kapwa ko subscriber at listener ni Sir Neb. Ako nga pala si Justin. Hindi lang solid ka pasta, kundi solid ka Philippine horror community rin. Magsishare lang po ako ng kwentong nasagap ko mula sa isang kakilala na itago na lang natin sa pangalang Lino. Si Lino raw ay may gabay. Hindi siya gaanong nagkukwento tungkol doon sa gabay niya, pero napakalaking tulong daw nito sa kanya. Halimbawa, wina-warningan siya nito sa mga taong may hindi magandang intensyon sa kanya, o kaya ay yung basta masama lang daw ang ugali at hindi magandang maging kaibigan. Bukod doon ay tinutulungan din daw siya ng kanyang gabay sa usaping pera. Pansin ko nga Sir Neb na kahit kailan ay hindi nasisero si Lino, kahit pa hindi siya parating may trabaho. Artist kasi yon. Pagdodrawing at murals ang pinaka-source of income niya. Pero bago naging full-time artist, itong si Lino ay naging ahente muna siya ng kotse. Malaki raw ang sinasahod niya roon at tumaas pa yung posisyon, pero naumay din daw siya kalaunan kaya nag-resign. Bukod doon ay may kaaway raw siyang ahente roon na iniwasan na niya. Nauna raw kay Lino yung ahente na tawagin na lang nating Camille. Noong wala pa si Lino sa kumpanya ay si Camille ang parating highest pagdating sa sales at pinakamataas din syempre sa incentives. Pero nung pumasok si Lino ay naungusan niya si Camille. Hindi naman daw nagpapatalo itong si Camille dahil nagsalitan na sila sa pataasan ng sales. Kaya lang kadalasan talaga ay mas marami o mas malaki ang benta ni Lino. Para daw kay Lino ay yung incentives lang naman ang habol niya roon dahil may pinapaaral siyang 2 kapatid sa kolehiyo. Ang kaso ay wala siyang kamuang-muang na natatapakan na pala niya yung ego ni Camille. Como babae si Camille, mas karinyosa at malakas sa mga lalaking kliyente. Ang kaso nga, dala na rin ang gabay ni Lino ay natutulungan siya nitong makabenta kahit pa sa mga kapwa niya lalaki. Nawala raw sa trabaho si Camille sa loob ng 1 taon dahil nagbuntis siya at nanganak. Yung mga panahon na yon ay lalong lumakas yung benta ni Lino at umangat yung posisyon niya. After a year ay bumalik din si Camille. Lalo pa itong nainis sa kanya dahil bukod sa mas lumakas ang benta niya ay pantay na sila ng posisyon. Ang ginawa raw ni Camille ay siniraan siya sa iba nilang katrabaho at kung ano-anong chismis ang pinakalat tungkol sa kanya. Ayaw raw patulan ni Lino si Camille kasi nga babae. Ang kaso ay harap-harapan na siya nitong ginagago. Kaya minsan daw ay hindi niya mapigilang magsalita na rin ng hindi maganda kay Camille. Ang siste, hinihintay lang pala ni Camille na pumutok si Lino para makapagsumbong siya
sa mga superior nila at baliktarin ang kwento. Pero dahil asset nga sa kumpanya si Lino, ay walang nangyari sa mga sumbong ni Camille. Dahil doon ay lalong tumindi ang paninira sa kanya ni Camille, to the point na halos wala nang kumakausap kay Lino sa mga katrabaho niya. Pati raw sa Facebook ay pinapasaringan siya. Naapektuhan siya dahil wala nga siyang kakampi. Ultimo mga kapwa niya lalaki sa trabaho ay paniwalang paniwala sa mga chismis ni Camille. Dahil doon ay bumaba ang sales ni Lino at hindi na siya nakapasok sa top 3. Nawalan na raw siya ng ganang magtrabaho. Isang beses daw na sobrang lungkot niya dahil sa mga chismis ni Camille ay kinausap niya yung gabay niya at sinabihan na iganti siya nito. Sir Neb, naging candidate for promotion pa raw si Lino kahit na bumaba ang sales niya. Lalo tuloy siyang binuli ni Camille na candidate for promotion din. Stress na stress tuloy siya lalo, pero kinausap siya ng gabay niya at sinabihang ito na ang bahala sa kanya. Na-promote nga raw si Lino at hindi si Camille, na lalo pang nagpatindi ng inis sa kanya nitong babae. Yun na yung time na napuno na si Lino at muling kinausap yung gabay niya. At yun na rin ang time na nakita niya ang kayang gawin ng kanyang gabay. Nagkandamalas-malas si Camille, na food poison yung panganay niyang anak at namatay. Nagsisihan daw yung mag-asawa kung sino ang naging pabayang magulang, kaya namatay ang anak nila. Nawala sa focus si Camille at bumaba rin ang sales. Lagi raw mugto ang mga mata ni Camille at nagkukwento sa mga katrabaho nila na nag-away sila ng mister niya at may palagay daw siya na nambababae yung asawa niya at kung ano-ano pa. Doon daw na-realize ni Lino na toxic ang mga katrabaho nila dahil si Camille naman ang pinagchichismisan ng mga yon, na kesyo na karma daw dahil sa mga paninira sa kanya. Tapos siya naman ang binubuntutan nung mga dating kasama ni Camille sa paninira sa kanya. Nabaliktad ang sitwasyon. Sa huli ay naawa rin naman daw si Lino sa kalagayan ni Camille, kaya pinakiusapan niya yung bantay niya na tigilan na ang pagganti rito. Kaya lang ay sumagot daw yung bantay, "Titigil ako kung kailan ko gusto." Umayos yung trabaho ni Lino at tumaas uli ang benta niya at incentives. Wala nang nambuli at nagchismis sa kanya. Pero nakukonsensya raw siya kapag nakikita niya si Camille na pinipilit makabenta kahit lulugo-lugo. In the end ay nagresign siya dahil hindi na raw niya kayang makita si Camille. Isa pa ay nauumay na raw siya sa mga katrabaho niyang plastic. Pagkaalis ni Lino ay matagal-tagal din daw siyang walang trabaho dahil nakaipon naman siya. Doon niya pinursu yung hilig niya sa pagdodrawing at yun na lang ang pinagkakitaan niya. Tinutulungan pa rin daw siya ng gabay niya at nang minsang itanong niya kung tinigilan na nito si Camille, ang sagot daw nito ay oo. Hi mga kapasta, ako po si Renzi. Bale, bantay po ako ng mga apartment na pagmamay-ari ng tita ko na nakatira sa ibang bansa. Ilang taon ko na rin itong trabaho. Maayos naman ang bigay na sahod sa akin ni tita at saka madalas niya rin akong bigyan ng day off. Kaya naman sabi ko, ito na siguro yung magiging trabaho ko hanggang sa tumanda ako. Anyway, ito pong apartment namin ay may malungkot na history. Marami sa mga tenants namin ang nagrereklamo na may multo raw sa mga kwarto. Madalas daw na may naririnig silang naglalakad sa kusina o sala. Minsan yung iba ay magkukwento na may mga nakikita raw silang tao sa labas ng parking lot na hindi naman taga rito sa amin. Pero kahit panay ang mga reklamo ay wala namang umaalis. Siguro nang hihinayang din. Hindi rin naman kasi ganun kadalas mangyari yon. At saka wala namang ibang ginagawa yung mga multo kundi magpakita lang. Sa katagalan,
Nasanay na rin yung mga tenants na matagal nang umuupa sa amin. Ang totoo po niyan ay alam ko ang dahilan kung bakit may mga multo sa apartment namin. 2010 nang unang ipatayo ito ni tita. 2 years pa lang siya noon sa abroad at isa sa mga naisip niyang business ay ito ngang paupahan. Halos 10 trabahador ang kinuha ni tita para gawin yung apartment. Mga 2 buwan nang ginagawa yung apartment noon. Biglang gumuho yung pundasyon nung bagong lagay na slab na magiging ikalawang palapag sana nung apartment. Nasa ilalim nung slab na yon yung 5 trabahador na nagmemeryenda. Hindi na umabot pa sa ospital yung 5 trabahador. Pagdating sa emergency room ay sinabi agad ng doktor na dead on arrival na raw ang mga ito. Tandang-tanda ko pa yon. Nag-aaral pa kasi ako ng high school noon. Pagdating ko sa bahay, si mama agad ang bumungad sa akin. Sabi niya samahan ko daw siya para sabihin doon sa mga pamilya nung manggagawa ang nangyari. Kasi ilan sa mga yon ay kakilala namin. Nalaman sa investigasyon na kaya pala gumuho yung slab ay dahil sa substandard na mga materyales na ang bumili ay yung kontraktor din ng mga manggagawa. Naabsuelto sa pagbabayad ng mga naiwang pamilya si tita, pero nagbigay pa rin naman siya ng abuloy. Habang yung kontraktor naman, sa pagkakaalam ko hanggang ngayon ay nakakulong pa rin. Mabuti at nasakop naman ng insurance yung pagpapalibing doon sa mga trabahador. Makalipas ang 1 taon, natuloy pa rin naman yung pagpapagawa ng mga apartment na paupahan. Kahit ako man ay takot na maglakad-lakad sa premises noong apartment, lalo na kapag gabi. Kapag nga may nagsasabi sa akin na tenant na gabi pa raw darating yung magbabayad ng renta nila, hindi na ako bumabalik. Pinapagpabukas ko na lang kahit pa malapit lang naman yung bahay namin doon sa apartment. Noon kasi na ilang taon pa lang akong nagbabantay sa mga apartment, naglalakad-lakad ako noon sa labas. Nagyoyosi habang naghihintay doon sa nangako na gabi pa raw darating yung tatay niya na magbabayad ng renta. Yung isa sa mga kwarto sa 2nd floor ay bakante nung time na yon. Tumingala ako doon at talagang napamura ako nung makita ko na may 2 lalaki doon sa bintana. Nakasilip sa akin. Parang mga kalansay yung itsura nila. Tapos tumagos sila sa pader ng kwarto. Tsaka lumipad palabas ng apartment. Dahan-dahang lumutang sa ere, paibaba sa lupa kung nasaan ako. Hindi na ako nagdalawang isip nun. Tumakbo na ako agad pauwi sa amin. Naiwan ko na nga yung bike na lagi kong gamit. Sa sobrang kaba ko pagka-uwi sa bahay, nagtago ako sa kwarto. Tsaka ko sinara lahat ng bintana sa bahay. Alam din ni tita na may mga multo nga na nagpaparamdam doon sa apartment niya. Halos bawat taon kapag umuuwi siya ay pinapabless niya yung apartment. Pero parang useless din kasi hindi naman umaalis yung mga multo. Sa katagalan, parang naging part na rin yung mga multong yun ng trabaho ko. Hindi na nga rin ako natatakot sa kanila. Sabi nung bantay ng simbahan na nakausap ko, baka raw naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon kung kailan sila makakatawid sa kabilang buhay. Basta raw wala namang nasasaktan ay mas mabuti raw na hayaan na lang namin sila. Doon na muna sila sa apartment na sila rin naman ang gumawa. Sana isa po ito sa matanggap sa YouTube channel nyo. Good morning po sa lahat ng kapasta natin. Ako po si Jovi. Unemployed sa ngayon dahil sa pagbabantay ko kay Lola na merong sakit. Ulyanin na po siya. Hindi na pwedeng maiwan na mag-isa sa bahay. Kaya imbis na kumuha pa kami ng caregiver na magbabantay sa kanya, ay nag-volunteer na lang ako. Paminsan-minsan pa rin naman akong nagbebenta ng mga damit online. At saka nagpapadala rin yung iba kong kapatid. Kaya wala naman akong problema sa pera o kung ano paman. Ang kwento ko po ay tungkol sa best friend ko
na niligawan ng isang maligno. Abby po yung pangalan niya. Maganda naman talaga si Abby. Ilang beses na siyang nanalo sa mga beauty pageant dito sa amin. At lagi rin siyang kinukuhang muse sa basketball tuwing may paliga. Noong high school kami, isa ako sa mga naiinggit sa kanya. Kasi halos lahat ng lalaki na kaklase namin may gusto sa kanya, kahit yung naging crush ko. Pero ang hindi namin alam ay mapapahamak pala siya sa kagandahan niya. Isang gabi bumibili ako sa tindahan ni Aling Michelle nang bigla akong tapikin sa balikat ni Abby. Umiiyak siya. So syempre tinanong ko siya kung anong nangyari. Sinamahan ko pa siya sa amin para doon siya makapagkwento. Sabi niya ilang linggo na raw na may sumusunod sa kanyang maligno. Hindi niya raw alam kung kailan nagsimula yung pagsunod sa kanya. Basta raw ang alam niya lang ay lagi niyang nakikita sa gilid ng mata niya yung malaking lalaki na mabalahibo yung katawan at kulay pula ang mata. Kapag daw titignan niya yung lalaki ay bigla yung maglalaho. Sabi rin ni Abby, may mga gabi raw na nararamdaman niya sa kwarto na parang may naglalakad sa loob. Hindi na lang daw sinisilip ni Abby kasi takot siya kung anong pwede niyang makita. Umabot na raw ito sa puntong binubulungan na siya nito na oras na magkaroon daw siya ng kasintahan ay may gagawin daw itong kasamaan sa buhay ni Abby. Grabe yung iyak sa akin ni Abby matapos magkwento. Kasi yung mga magulang niya parang skeptical din kung maniniwala ba sila kay Abby o hindi. Pero ako, kilala ko si Abby. Hindi siya magsisinungaling ng ganoon para lang magpapansin. So ang ginawa ko ay sinamahan ko siya sa isang albularyo na kakilala ng papa ko. Matapos magkwento ni Abby doon sa albularyo, nagsunog ng puwet ng plato yung albularyo. Nalaman doon na isang ang itim na maligno ang manliligaw ni Abby. Binigyan ng albularyo na yon si Abby ng anting-anting para raw layuan na siya nung maligno. Effective naman. Sabi ni Abby, halos 2 buwan din siyang hindi ginagambala nung maligno na yon. Sa 2 months nga na yon, nagkaroon ng boyfriend si Abby na pinagtaka ko kasi simula pa nung high school kami ay hindi siya tumatanggap ng manliligaw. Isang gabi ulit, nakatambay ako sa bahay habang nanonood ng TV. Bigla akong nakatanggap ng tawag. Si Abby. Sabi niya sa akin, nasusunog daw yung bahay nila. Agad naman akong nagbihis, sumakay ng tricycle at pumunta sa bahay nila. Pagdating ko doon ay abo na lang yung dating 2 palapag na bahay nila Abby. Kasama raw na natupok yung mga alaga niyang aso. Niyakap ko agad si Abby nung makita ko siya sa gilid ng kalsada. Sinabi niya sa akin na kilala raw niya ang may gawa ng pagsunog ng bahay nila. Bago raw mangyari ang lahat ay nasa kwarto si Abby. Ka-text nga yung bago niyang boyfriend. Nung bigla niyang marinig yung boses ng maligno na akala niya ay naitaboy na nung anting-anting. Paglabas niya sa may kusina kung saan niya narinig yung boses, nakita niya yung mabuhok na maligno. Nakatayo doon sa plywood na partition ng kusina, may dalang sulo. Wala raw noon yung mga magulang ni Abby kaya wala siyang nahingan ng tulong. Sobrang bilis daw kumalat nung apoy at habang unti-unti ngang kinakain ng sunog yung buong bahay ay tumatawa pa yung maligno. Paulit-ulit niyang sinasabi na kasalanan daw ni Abby kung bakit niya sinunog ang bahay nila. Sabi ng mga nag-imbestiga, baka raw disgrasyang nasunog yung mga wiring sa bahay, kaya naman sobrang bilis ng pagkalat ng apoy. Pero kami ni Abby, alam namin ang nangyari. Hindi yun disgrasya, pero hindi naman namin pwedeng sabihin na gawa yon ng isang maligno dahil siguradong mapapagkamalan pa kaming baliw ng mga pulis. Baka sabihin pa na nagdodroga kami. Matapos ngayon, lumipat na ng bahay sila Abby. Sa ibang paaralan na siya nag-aral.
May kontak pa rin naman ako kay Abby, pero hindi na kami madalas mag-usap. Ang tanging alam ko lang ay tinigilan na raw siya nung manliligaw niyang maligno. Hello Sir Neb, ako nga po pala si Jeline. Bagong subscriber lang at gusto ko sanang ma-narrate nyo ang aking kwento kung inyo pong mamarapatin. Pagpasensyahan nyo na sana kung medyo magulo ako magkwento. Kayo na po sana ang bahalang umunawa rito. Taong 2012 nang magtungo ako sa Maynila para mamasukang yaya sa pamangkin ko. Bale second cousin ko yung nanay ng bata. Nakatira sila sa isang subdivision ng mayayaman. Puro foreigner na nakapangasawa ng Pinay ang nakatira doon. At halos lahat sila ay may kanya-kanyang negosyo. Kaya naman lahat ay busy. Tuloy ay sa mga kasambahay at yaya na iiwan ang pangangalaga sa kanilang mga bahay at pati na rin yung mga anak. Tubong Pangasinan po ako at wala akong alam sa Maynila. Kaya naman tuwing day off ko ay naroon lang ako sa bahay at nanonood ng TV. Hanggang sa sinabi sa akin ng pinsan ko na pwede akong tumambay sa clubhouse nila, makipagkwentuhan sa iba pang kasambahay at yaya na naroon. Para daw may maging kaibigan ako at makapasyal naman ako tuwing day off. Sinunod ko naman yung sinabi ng pinsan ko. Sinama ko sa clubhouse yung alaga ko para naman kapag walang kumausap sa akin ay hindi naman ako kawawa. Pero mabuti na lang at kinausap naman nila ako. May naging kaibigan agad ako. 2 yaya rin. Pero sabi nila sa akin ay iwasan ko raw yung isang yaya na itago ko na lang sa pangalang Marta. Si Marta raw ay siga-siga roon at madalas mang-away ng mga bagong yaya, lalo na yung kagaya ko. Hindi naman sa pagmamayabang Sir Neb. Kahit laking probinsya ako, ay may itsura ako at matangkad. Balingkinita ng pangangatawan. Sa katunayan nga ay sumasali ako sa mga pageant sa probinsya namin. Nadismaya kaagad ako sa sinabi nila. Ayaw ko kasing magkaroon ng kaaway. Sa totoo kasi ay meron akong kaibigan na bantay. Kapag may nang aapi sa akin, ay siya ang gumaganti para sa akin. Bukod pa roon, ay may pinamana sa akin ng lola ko na karunungan. Marunong po akong mangkulam. Natakot ako na baka kung ano ang magawa ko kay Marta kapag inaway niya ako, o kaya ay kung ano ang gawin sa kanya ng gabay ko. Kaya naman tinatak ko sa kukote ko na palagi ko siyang iiwasan. Kaya lang ay hindi ko pala maiiwasan si Marta dahil siya talaga ang naghanap sa akin. Yun kasing isang gwardya na gustong gusto niya ay naging textmate ko. Diyos ko Sir Neb, takot na takot ako noon dahil iniskandalo talaga ako ni Marta sa clubhouse at nilait-lait. Kabago-bago ko raw sa subdivision ay naglalandi na ako. Isusumbong niya raw ako sa mga amo ko dahil haliparot daw ako at hindi inuuna ang trabaho. Yung takot ko noon, bukod sa takot na magalit nga yung pinsan ko sa akin, ay natakot din ako na baka gantihan ng gabay ko si Marta. Baka kung ano ang gawin sa kanya. Nagsumbong nga si Marta sa pinsan ko at nagdagdag pa siya ng kasinungalingan. Gumagawa raw ako ng milagro kasama yung gwardya na textmate ko kapag wala sina pinsan sa bahay. Hindi naman naniwala yung pinsan ko at mister niya. Pero dahil na rin sa kahihiyan, ay sobra-sobra ang galit ko kay Marta. Kumalat kasi sa buong subdivision ang paninira niya sa akin. Sir Neb, sa sobrang galit ko ay kinulam ko siya. Hindi naman malala, basta pinasakit ko lang yung lalamunan niya. Nagpatulong na rin ako sa kaibigan ko na parusahan siya. Ilang linggo pagkatapos kong kulamin si Marta, ay parang wala namang nangyayari sa kanya dahil nakikita kong maayos pa rin siya. Akala ko ay hindi umepekto ang ginawa ko, kaya hinayaan ko na lang hanggang sa nakalimutan ko na. Umalis din kasi ako kina pinsan dahil pansamantala lang naman talaga yung pamamasukan ko sa kanila.
nakapagtrabaho ako sa isang pabrika sa Cavite. Doon ay may ilang beses din na may nakaaway ako at ginanti ako ng gabay ko. Pero hindi ko na sila kinulam. Noong may nakaaway ako sa pabrika na sa sobrang galit ko ay naisipan kong kulamin, ay tsaka ko lang naalala na hindi ko pala nakalas ang parusa ko kay Marta. Napaisip ako kung kakalasin ko pa ba kasi parang hindi naman siya tinablan. Kinausap ko yung gabay ko para magtanong kung ano ba ang ginawa niya kay Marta. Medyo mahirap makipag-communicate sa gabay ko dahil kailangan talaga ay tahimik yung lugar. Hindi ko yun magawa agad dahil may kasama ako sa boarding house. Hindi kagaya noon na ako lang mag-isa ang kwarto sa bahay ni na pinsan. Nung sa wakas nga ay mapag-isa ako sa boarding house, ay sinamantala ko na para makausap yung gabay ko. Doon nga niya sinabi na patay na pala si Marta dahil sa kanser sa lalamunan. Malinaw na kami ng gabay ko ang may kagagawan nun dahil nalimutan kong ang kalasin yung parusa sa kanya. Sising-sisi ako dahil hindi ko naman siya balak patayin. Sadyang nakalimutan ko lang dahil akala ko ay hindi siya tinablan. Sinisi ko pa nga yung gabay ko dahil hindi pinaalala sa akin. Pero nakagalitan lang niya ako at pinasuka pa ako ng dugo dahil wala raw akong utang na loob. Doon ko nalaman na hindi pa pala talaga ako bihasa sa pangkukulam. Hindi ko na tinuloy yung balak kong pamamarusa dun sa katrabaho ko dahil natakot akong maulit yung nangyari kay Marta. Nagkaroon din ako ng takot sa gabay ko dahil handa pala talaga siyang pumatay para sa akin. Mabait naman siya sa akin pero minsan nga lang ay nagsusungit. Parang nanay sa anak niya. Pero hindi na talaga ako umulit sa pamamarusa. Ginagatungan kasi ng gabay ko ang parusang binibigay ko sa kaaway ko. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, 2 variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.